Okay guys, here in a nutshell with me, Ina. More than a week ago, we had an episode tungkol dun sa pagkakaroon ng isang tinatawag na compensation fund. Isang pondo po yan na pagkukunan ng, compensation para sa mga aplikante na maaring naloko, napatunayang naloko ng mga consultant. I think a few days after we had that episode, nagkaroon na agad ng press release din, sakto, yung IRCC tungkol dyan. Pero, okay, meron pang ibang mga plano ang IRCC. May ilang mga bagay na gustong makita ang IRCC mula sa CICC naman. Yung CICC po, yan ang regulator ng mga consultants. Okay, meron silang mga listahan doon na gawin dapat daw ng IRCC bilang paghihigpit basically sa mga immigration consultant. Isa lang doon yung pagkakaroon ng compensation fund. And of course, kasama natin doon sa unang episode, si Sir Mac, kaya siya pa rin. Sakto, follow-up episode ito doon. Mr. Mac Pagaduan ng Canada Vertex Immigration. Welcome back, Sir Mac. Okay, ang kanyang email po, as always, ay gagapang dyan sa ibaba. Ayan, if you wanna get in touch with him. Sakto, Sir Mac, yung timing nung ating episode nung huli. I know. Pagkatapos, ayan na. Kaya nga, nag-message agad ako sa'yo, Ina, tingnan mo, kakausap lang natin about this. I So, know. O eto sige, na. i-up ko guys, yung IRCC. Eto na. Okay. Sorry guys kung iba isura ko ngayon, Wala kasi ako sa sarili kong bahay. Nandito lang ako sa kwarto. Nasa kama lang yung aking laptop. I hope you don't mind. But anyway, eto po yan. This is official from Canada.ca, a press release, news release, posted a few days ago, May 6, 2026. Nakikita niyo yung title. Canada strengthens regulation of immigration and citizenship consultants. Ayan. Sabi dito, the government of Canada is strengthening protections for people seeking immigration and citizenship advice by improving access to trustworthy, quality representation. Dumiretso na tayo guys dun sa bullet points ng mga gusto nilang mangyari. Okay, sabi dito, the new regulations will take effect July 15, 2026. Yan. Yung compensation fund, actually, itong huli, yan, yung pinakababa. Yeah. So, Oo. set aside na natin yan, ha. Nagkaroon na kami ni Sir Mac ng episode dyan. Balikan nyo na lang last week yan. Yes. Sabi dito, again, July 15, and will allow the college, yung college po, yung CICC, to strengthen its complaints and discipline process, including through increased penalties for consultants who break the rules. Mas mataas na penalty. Monetary penalty sana to, no? Okay. Require more information din daw mula dun sa college, dun sa public register, di ba? May online portal po kasi yan ng mga consultants. Na dapat beginning daw April 2027, mag-increase yung transparency tungkol sa mga information, okay, about licensed consultants, and this is interesting, Sir Mac, protect the public from unauthorized representatives. Alam nyo, iba pang problema kasi yan. May mga nagpa-practice sa unauthorized, hindi naman sila talaga hawak ng CICC. Mamaya pag-usapan din natin yun, Sir Mac. Yes. Next, improve transparency by adding new reporting requirements for the college. Improve the college's investigation process for misconduct by clarifying the rules. Ito rin, give the Minister of Immigration the power to appoint someone to take over the board. Yan, CICC board to. If the board fails to meet its responsibilities. Tama, okay. At yung huli na nga, yung compensation fund. Sapat na ba ito, Sir Mac? Ako sa totoo lang it's a little too late for these. Okay, kung kailan ngayon na medyo talaga naghihigpit na yung IRCC sa mga temporary residents ngayon pa sila maglalabas nito. Damage has been done. Ngayon, sa totoo lang, mas nag-iingat na rin yung mga tao dahil nga alam na marami ring
mga hindi naman mapagkakatiwalaang consultants. Ikaw, what's your take on this, sir? Sa akin, tama ka do'n. Naniniwala ako sa iyo, Ina, na medyo it's a little too late, 'no? Ang Mm. dami ng mga nabiktima, 'no? Malungkot ako dahil siyempre part ako ng community Mhm. ng mga RCICs, but we cannot erase the fact na meron talagang mga bad apples. Yeah. And even hindi lang naman sa community ng RCICs, right? Even, lawyers or alam din ng mga lawyers yan, no? Meron din mga Yeah. paralegals, but increase talagang very significant and evident sa within the community ng mga RCICs. And yes, tama, medyo huli na. But sabi nga nila, kahit huli, no? Makakahabol pa. So we'll see, no? Oo, I agree. No, I mean, better than nothing. I'm just saying talaga, Yes. dami nang naloko sa totoo lang. Okay, eto mga increased penalties. Are you happy with this? Nakukulangan ka pa rin ba dito, Sir Mac? Sa mga nilabas na Yeah, so sa totoo lang, Ina, nakukulangan ako sa mga sa monetary Mhm. and disciplinary penalties, 'no, sa Yeah. mga na-prove na nagkaroon ng, especially kapag yung nature ng violation is fraud. Bakit may second chance, may third chance, 'di ba? Fraudulent activities na nga, 'no, pagdating sa pera. So, sana i-categorize nila ulit yung mga penalties and make it tougher. Make it more disciplinary in nature. Hindi lang yung 'pag sinabing monetary kasi nabayaran na, tapos na, 'di ba? And you gotta remember that malaki ang mga nako-collect ng ibang mga ah, corrupt consultants, 'no, I would say, mga nagbebenta ng LMI, isang bentahan pa lang nila umaabot na agad minsan ng 60,000, I've heard. Oh, May mga wow. gano'n, yes. And yet the penalty is, mababa. So Kayang-kaya kailangan nila bayaran dun sa isa na hinihingi. minsan pagka nababasa ko nga yung mga disciplinary sanctions nila, natatawa na lang ako, "You know what, babalik din 'yan, isang kliyente lang niyan tapos na, uusad I na ulit know. siya." Yun nga yung madalas kasi talagang mangyari. Even for Filipino consultants who have been found guilty, basically, no? Yeah. Na napatawan na ng penalty, many of them returned to the regular practice after paying the fines. Ganun lang. Hindi Bakit sila ba ganun? natatakot. Do you think matatapos yung ganung cycle with these new rules? Parang hindi eh. Ganun lang din. Until makita natin na mas mabigat ang gravity, yung gravity ng, yung penalty, not only monetary, 'no? Kung maging criminal case pa, 'di much better, 'di ba, mas tougher, Mm. kasi itong 'yan maigi rin na kumbaga nakialam ang government sa oversight system ng CICC because siguro nakikitaan nila ng, okay, you made an effort but it's not enough, 'no? Yung sinasabi nila na they will strengthen the what you call yung pagre-regulate, hindi nakikitaan based on numbers yung resulta. So kaya ayan na, nakialam na si government. Oh, one observation I have, Sir Mac, is guys, kasi kung magpunta kayo dun sa website ng CICC, merong tab dun, parang ina-update nila yung mga napapatawa ng penalties o Mhm. nare-revoke o nasususpend yung license. Makikita mo kung gaano katagal, tumagal yung proseso bago napunta dun sa ending ng parusa. It takes so long. Parang from the time na nag-file ng complaint, yung iba parang mga almost 10 years bago na-revoke yung license. And throughout that period of time, they were still able to To practice. practice. So Yes, yung isang, exactly. yung isang point dito na improving the college's investigation process for misconduct by clarifying the rules. I don't know if that will help. That means also na, oy, bilis-bilisan niyo yung pag-iimbestiga. Yeah. Sana, 'di ba? Kasi it's just crazy and mawawala Crazy, na ng gana oo. sa totoo lang yung applicant, Sir Mac, na mga naloko na ipagpatuloy pa yan, nag-aaksaya sila ng 'Di ba? oras, 'di ba? Sabi nga nila is justice delayed is justice denied, 'di Yeah. ba?
Yung, I'm gonna give you an example, Ina. Meron, 'di ba, meron isang consultant, no, na naka-under siya ng, tinatawag yung hindi pina-process pa lang yung kanyang nasa under investigation pa lang, 'no, and Okay. limited ang kanyang practice, and she is not allowed to take clients. But you know what? May mga clients ako na galing sa kanya, during the investigation nagpa-sign siya ng retainer agreement. Ayan na nga Yeah. sinasabi ko, eh. You know, Kasi so oo, sorry Sir wala. Mac. Kasi kung i-check nung mga aplikante sa portal, okay pa din siya kasi hindi pa naman, ongoing pa yung Mm. investigation, eh. 'Di ba? Oo. Ano And nangyari dun, Sir Mac? well, so in-advise ko na lang yung client na, I can help you draft another complaint, or reporting to the CICC, kasi ikaw yung may mga documents, 'di ba? You cannot share it with me because it's confidential. However, I can help you to educate you how to process complaints. And Oh, she did that. At I don't know, hindi na ako nakarinig, pero may tinulungan ako dati before na ganyan, binalik daw yung pera sa kanya. In-orderan ng CICC na ibalik yung pera sa kliyente ng mabilisang proseso. Kumbaga, ah, winarningan na siya na another investigation will happen if you don't return the money 100%. So it happened. okay. Oh, eto na, Mhm. puntahan na natin yung isang dapat din pinoproblema ng IRCC at ng CICC, eh, yung mga unauthorized practitioners. Kasi hindi naman regulated itong mga 'to at maraming ganyan, nagpapabayad rin pero hindi naman po mga lisensyadong consultant, hindi naman abogado, hindi paralegal. Wala. Okay, mga nangangako lang ng mayroon akong kakilalang employer, lalakad kita do'n, yung mga ganyan. Marami pong naloloko diyan, okay. Whether you Mhm. say na bakit nagpapaloko, eh, mga scammer nga kasi 'tong mga taong 'to, magagaling sila Magagaling. manloko, Mhm. sinasabi ko sa inyo. Kahit yung mga matatalino, magugulat kayo, they fall for these scams, okay? Naloko na rin ako kahit ayun, Oo. kahit kahit RCIC tayo, naloko na din ako. So, hindi Oo, mo paano ang 'tong mga scammer, 'to? hindi mo sila Oo. mahahalata. Oo. So, paano 'tong mga 'to kung hindi naman sila covered by these regulations being, pushed now by IRCC? Ang mangyayari lang kasi parang it will just help people distinguish who are the licensed immigration practitioners versus the unauthorized ones. Yes. Pero it does not, parang hindi mawawala 'tong grupo na 'to, nandiyan lang 'yan. Paano ba mapaparusahan 'tong mga taong 'to? Ano ba dapat gawin? Unfortunately, Ina, it's all about jurisdiction, eh, 'no? Oo, Limitado ang jurisdiction ng CICC, ng IRCC, to be exact, 'no? Kahit nga IRCC themselves, hindi rin nila ma-monitor ang mga, ma-regulate o mapatawan ang mga ghost consultant. Sa Pilipinas pa lang napakarami na. You go to Makati, you go exactly. to Pasig, ah, ang daming mga unlicensed agencies diyan, travel agencies. No, wala wala talagang control ang IRCC. Meron Yeah. ngang dating recommendation, daw para kahit hindi makontrol ng government, ang mga unlicensed consultants, mag-add daw ng additional IRCC form. It's a statutory declaration telling the client na if you, if you have, hired a representative, will you attest that it is, an authorized representative? Provide yung link ngayon para ma-warningan sila. No, na Oh, lahat ng applications kahit DIY 'yan, merong attestation na gano'n. Iche-check lang kung no. Pero 'pag yes, 'pag may tumulong sa kanila, ilalagay nila mismo kung ano yung pangalan ng ano, ng consultant na bukod sa representative form. Because ang oh, daling maka-scam, right? yeah, Kahit halimbawa, ang ginagawa ng mga unlicensed, representative na 'to, mag-a-apply as if DIY, gagawa ng email correct. ang kliyente, tapos pinasa na parang sila ang nagpasa, parang personal, 'di ba? So with that attestation, parang warning sa kanila, wait, tatanungin nila ngayon yung ano nila, kasi yung tumulong sa kanila, 'di ba, sasabihin na, "Okay, I'm not a license," then they need to step away Oo. from. Pero, nangyari ba yung proposal na yun o hindi? Hindi. Sayang naman, But oh, it's eh, kahit going to be, papaano. it's gonna help, right? So Oo, sana gano'n. But anyway, wala, in short, wala talagang
wala talagang jurisdiction o kapasidad na pagbawalan ang mga 'to. Yung Correct. dito sa Canada, marami ring mga kababayan na nandoloko 'no. So ito meron pa tayong habol 'no. Yeah. Marami pang paraan. Again, nabanggit na natin nung una 'di ba, 'no, yung small claim court, Mhm. fraud department ng RCMP or ng provincial police 'no, and sa korte 'no, then Yeah. CICC. Correct. Napakahirap habulin because as you mentioned, Sir Mac, many unauthorized practitioners are outside Canada. Paano nga naman ba habulin ng IRCC yan? 'Di ba? Bakit Unfortunately. kasi hindi ba pwedeng magkaroon na lang ng parang ise-stress lagi ng Canada na kapag wala sa Canada at hindi lisensyado ng Canada, bawal. Hindi namin tatanggapin ang application ninyo. I don't know. Yes. Yung Mm. parang ganun. Sana Kasi I gano'n. think Sana gano'n. Oo, the school. Kasi guys, by the way, isang university na lang po ang nag-o-offer ng program for immigration consultants. Correct me if I'm wrong, Sir Mac. They accept Yes. students who are not even here in Canada. Yes, they do. Queen's Isn't that University. weird? Or okay lang ba yun? Is there It's something weird about that? nawiwirduhan ako, sa totoo lang. So, Oo. again, it opens up kapag maraming RCIC outside Canada, do you think mare-regulate pa yun even, in a tighter Oo eh. way ng CICC because they're outside Canada, And they're right? So, not citizens here. Yung parang they're ang not hirap nilang citizens. habulin. Oo, no? Di lalo lang silang nag-create ng problema na ma-regulate, na ma-oversight ng tama ang mga RCIC. Oo nga. So that's another thing that na gusto ko sanang makitang parang i-address. Yes. Wala silang If hawak sa mga yun, if 'di they ba? can address it in a way na maintindihan natin kung paano nila 'pag nangyari na pagka nakapasa na yung mga yon as an RCIC, paano hindi puwede kasing ang approach nila dito inside Canada would be the same sa Yeah, outside, 'di ba? yeah. Ay naku. But anyway, ang dami niyan sa Pilipinas, Mm. yung mga agency po diyan, I don't even know if they really have licensed professionals working for them. Ewan ko na, hindi ko na alam. But anyway, short but sweet lang naman itong episode na ito, just Yeah. sharing our thoughts about this new press release from IRCC tungkol sa paghihigpit sa immigration consultants. Abangan natin kung magiging effective ang mga ito. If you have your opinions about this as well, leave them down there in the comment section. Okay? Thank you so much, as always, Sir Mac, for your time. Yung email po ni Sir Mac, yung nandyan po sa ibaba, if you wanna get in touch with him. He is based in Edmonton, pero pwede po niya kayong tulungan wherever you are, okay, in Canada. Mm. Thanks, Sir Mac! I'll see you You're guys in welcome, the next Ina. one. See you in the next episode. Bye-bye. Bye!